Habang papalapit po ang talumpati ni Federal Reserve Chairman Jerome Powell at deadline ng trade deal sa pagitan po ng US at European Union, sumabog na naman ang crypto market. Si Ethereum, XRP at si Dogecoin ang mga nangunguna sa rally habang papalapit tayo sa $4 trillion na market cap. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Dapat ba tayong matuwa or mag-ingat? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa pinakamainit na pangyayari. Nito pong nakaraang 24 oras ay bumulusok pataas ang presyo ni Ethereum na ngayon umabot na sa $3,800. Ibig sabihin ay tumubo po si Ethereum ng 4% sa isang araw at 25% sa loob ng isang linggo. Kaya grabe, di po ba? Hindi lang si Ethereum ang nagdiwang. Sumabay rin si XRP na umakyat ng 3.71% at kasalukuyang nasa itaas ng $3.5. Habang si Dogecoin na kilala bilang meme coin ay nagulat ang lahat sa kanyang 10.37% na pagtaas. Sa loob lang ng isang linggo, umabot na sa 35% ang kita ni Dogecoin. Ayon po sa datos mula sa CoinGlass, tumaas din ang open interest ng Doge futures ng 17% hanggang $5 billion. Ibig sabihin nito, marami pong trader ang naniniwala na magpapatuloy pa ang pagtaas ni Dogecoin. Ngayon ay bakit po mahalaga ang talumpati ni Ginoong Jerome Powell? Ayan yung kanyang speech. Si Ginoong Powell ang kasalukuyang chairman ng Federal Reserve o Central Bank ng US. Kaya ang bawat salita po niya tungkol sa interest rates o inflation ay may malaking epekto, hindi lamang po sa stock market kundi pati sa crypto. Ngayong Martes ay magsasalita po siya ulit sa publiko. Ayon sa mga analyst, inaasahan ng market na magbibigay siya ng pahiwatig kung ibababa na ba ang interest rate or hindi. Pero mukhang malabo ito dahil sa mataas pa rin na inflation rate sa US base sa June CPI data. Dagdag pa rito, may mga usap-usapang pinipilit siyang mag-resign ng Trump administration. Gusto raw ni Pangulong Trump ng 300 basis points na rate cut pero hindi po pumapayag si Ginoong Powell. Kaya abangan natin kung babanggitin niya ang issue ng resignation lalo na't matatapos po ang kanyang term sa May 2026. Ngayon ay paano naman po naapektuhan ng EU trade deal ang crypto market? Hindi lamang po si Ginoong Powell ang inaabangan ng mga trader. Isa pang factor kung bakit nagrally ang crypto market ay ang balita mula sa US Commerce Secretary na si Ginoong Howard Lutnick. Ayon sa kanya ay may pag-asa raw na magkaroon ng trade agreement ang US at European Union bago ang August 1 deadline. Kasalukuyang nagbabanta po si President Trump ng 30% tariff sa EU kung walang deal. Pero may posibilidad din po itong ibaba sa 15 to 20%. Sa isang panayam po sa Face the Nation, sinabi ni Ginoong Lutnick na nagkaroon na siya ng pag-uusap sa mga EU negotiators at kumpiyansa po siyang magkakaroon ng kasunduan. Kapag naging positibo po ang resulta ng trade deal na ito, mas tataas pa ang kumpiyansa ng market at posibleng magtutuloy-tuloy ang pag-akyat ng presyo ng mga crypto. Ngayon ay ano po ang epekto ng rally sa mga trader? Sa loob lamang po ng isang araw ay umabot po sa $365 million ang kabuuang liquidations sa crypto market. Mahigit $210 million dito ay short positions. Ibig sabihin ay maraming traders ang tumaya na
bababa ang presyo ng crypto pero sila'y natalo. Ipinapakita nito na maraming bearish traders ang naipit sa mabilis na pagtaas ng presyo. At gaya po ng sabi ng mga matagal na sa crypto, marami pong short ang naliliquidate. Mas lalo pang tumataas ang presyo dahil napipilitan po silang bumili pabalik. Ngayon ay nasaan po ang presyo ni Bitcoin sa rally na ito? Habang nangunguna po sina Ethereum at Dogecoin ay steady lamang po si Bitcoin sa presyong $118,000. Yan, mali po yan, hindi po $188,000. $118 po. Hindi po siya masyadong gumalaw pero ayon sa mga analyst, ito raw ay tanda ng nalalapit na altcoin season. Ibig sabihin nito ay mas marami pong altcoins ang posibleng tumaas kaysa kay Bitcoin sa mga susunod na linggo. Kaya para po sa mga mahilig sa mga small cap coins or meme coins, pwedeng ito na ang simula ng pagkakataong kumita ng malaki. Ngayon ay totoo nga bang nagsisimula na ang altcoin season? Kapag si Ethereum po ay tumataas habang steady naman si Bitcoin, at kasunod nito ay tumataas din ang mga altcoins gaya ni Solana, ADA at Doge. Ito ay isang classic na sinyales na nagsisimula na nga ang tinatawag na altcoin season. Sa altcoin season ay mas marami pong crypto bukod kay Bitcoin ang umaakyat. Kaya kung ikaw po ay naghuhudol ng mga altcoins, maaaring ito na ang pagkakataon mong makita silang mag to the moon. Pero tandaan po natin, hindi porket tumataas ang market ay magiging careless na tayo. Kailangan pa rin ng tamang risk management at hindi po basta-basta papasok dahil lamang sa hype. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, ayan, malaking bagay ang mga ganitong rally. Una, may chance tayong kumita sa paggalaw ng presyo. Kung nakabili ka na ng ETH, Doge o XRP bago pa ito umakyat, congrats po sa iyo. Pangalawa, ang mga foreign policy tulad po ng trade deal at saka monetary speeches ay may indirect impact sa global markets. Kaya dapat po tayo maging updated. Mas mataas po ang kumpiyansa ng international investors, mas malaki rin ang kapital na pumapasok sa crypto. At pangatlo, habang tumataas po ang presyo, dapat hindi rin natin kalimutan ang volatility. Huwag po nating gawing sugal ang crypto. Dapat meron po tayong strategy at disiplina sa pagtitrade. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang rally na ito ay isang magandang sinyales na buhay pa rin ang interes ng tao sa crypto. Kahit pa maraming regulasyon, inflation at geopolitics ang pumapalibot dito. Hindi ito simpleng hype. Ito ay kombinasyon ng technical factors, economic news at global events na nagbibigay po ng kumpiyansa sa mga traders. Pero gaya po ng lagi kong sinasabi, pag tumataas po ang presyo, mas dapat tayong maging maingat. Huwag po tayong sumabay sa hype kung hindi po natin ito naiintindihan. Aralin po muna natin ang fundamentals, alamin natin kung bakit umaakit ang coin at huwag po tayong basta-basta mag-all in. Ang susi po dito ay kaalaman, timing at disiplina. Kung meron ka nito, kahit anong galaw ng market ay may tsansa kang magtagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.